Forever bound to me.
Let's open our Bible in 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 32. Sa pagkasugod, magpapag-stand na kita. Let's pray. Lord, thank you sa mga adal, Lord, na kami kami sa sumahan, Lord, na faith and somewhere, ka-litag and responsibility pa ka today. Lord, thank you sa mga blessings, Lord, na kaabot sa amin, Lord. And Lord, na dahil po kami damdam po sa mga blessings na earn, Lord, sa ibuhan nito. Lord, thank you sa mga sa understanding ka wisdom mo natin sa Lord, sa mga past days, Lord, na ginagawa mo, Lord. Lord, kabay, sa karoon ka sa sigong, Lord, ka ano ka sa wisdom, sa understanding ka sa imo word ka. Thank you man subong at Lord, thank you at umagay para magtuon mo sa ato mga Lord, makahanap sa mga maging mature ka, mag-change ang letter na halin sa Bible na di mo ano mo Lord, gabay ang sa sorry sa mga Lord, hindi sa Lord, thank you mas mga kaya talang Lord, in this name, amen. 1 Corinthians verse 1 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 32. Sa pagkasugulan ko sa 23, tapos pagkasundan sa 23, kasundan kita, tapos sa 33, pagkadukan natin. Verse 23. 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Kahit yung batong ko din sa Ginoo ang pagpatulungan naging paalington ko man sa inyo nga si Ginoong Hesus ang dati naging tugyan siya nagkuha sing tinapay. Sa among man na bagay ginkuha niya ang kupa sa tapos ang panlapon kag nagsiling ini nga kupa amo ang bag-o nga kasugtanan sa Dios nga ginsulyahan sa akong dugo. Sa inyong pag-inom sini mo alam niyo ini sa akong handumanan. Gani, ang bisan sino nga magkaroon sa tinapay sa Ginoo kag mag-inom sa iya kupa sa paagi nga nagapakahuya sa Ginoo, nakapakasalang batok sa lawas kag dugo sa Ginoo. Kay kung wala niya ginakilala ang kahulugan sa lawas sa Ginoo sa iya pagkaon sa tinapay kag pag-inom sa kupa, nagadala siya sa paghukom sa iya kaugalingon sa iya pagkaon kag pag-inom. Kung ginausisa alay naton ang atong kaugalingon, hindi kita paghukman sa Diyos. Pagdawanan natin. Gano'ng mga angkot sa inyong pagkipin kontinuo sa pagkaon sa panahapos ng dalawa, madinod na ito. Kaya po ay manalangin ulit. Panginoon, salamat po sa inyong pag-iingat sa bawat isa sa mga pagdako sa bayan ng bahay. Panginoon, kami po ay nagagalak na kami po ay nagtipon upang mag-aral ng resulta at dalangin namin, Panginoon, na kayo patuloy na magbigay sa amin ng pang-unawa na nagagalit po. Kayo patuloy, Panginoon, magpalak sa akin bilang isang inyong mensahero at kayo matakila sa oras ito. In Jesus' name we pray. Amen. Maaari na po tayo makaupo.
Morning po. Batiin po natin yung ating mga katabi sa magandang umaga. Tayo po ay nagagalak na magtipon, no? May okasyon ba? Ako po ay nag-bless din po sa kagabi I was praying. Biglang napoy ako ng lagnat. Kaya kanina hindi dapat ako sa Sunday school eh. At iisip na ako pastor din eh. Mukhang mapapansat ako pastor din. Pero pagdating ng alas 12, akala ko alas 4 na ng madaling araw, alas 12 pa lang pala. Kaya sabi ko, okay na Lord, at least nakapahinga-pahinga na ako. Madaling araw si Adam naman yung biglang pinapagin niya. But still, we're praising God dahil tayo po ay nagkatipon. Last Sunday, hindi po nakakadalo si Rose dahil na sa kanyang situation. And sabi niya, nung last Sunday, Lord Supper kasi ngayon, kaya dapat makapit siya. Eksakto po, na tayo po ay nagkatipon-tipon. Although hindi siya nakatay ng anniversary, tapos makita na po tayo dito. So again po, good morning po sa bawat isa. Dito po sa ating mensahe na pag-aaralan ngayong umaga ay dadako po tayo sa usapin o sa topic na repentance. And every month po ay dinidiscuss namin na nagkaroon kami ng series. Last month I think, last month ang aming series is about thanksgiving, okay, gratitude. Ba talaga ang thank you, ang meaning ito, ang deeper value ng thank you or ng thanksgiving or gratitude. And for this morning, as I mentioned, ang ating pong pag-aaralan ay about repentance. But it is not just repentance, but a true repentance. So probably sa bawat isa, pagkaka-understand natin sa repentance, ay, nag-repent na ako, kaya nga kuligtas ngayon. Kaya dapat yung repentance, kumbaga sa atin, okay na ako dyan, still ko na ako dyan, hindi ko na kailangan. But still, kagaya ng mga nangyari sa Israelites noong unang panahon, ang Panginoon ay lagi silang nire-remind, lagi silang nakakalimot. And probably sa atin din po, ay mga times na tayo po ay nakakalimot, siguro it is good na ma-discuss or mapakinggan natin yung iba't ibang klase ng repentance. Of course, we will hear a lot of different versions ng repentance, but the purpose of this is to instill sa ating isipan ano ba talaga ang repentance sa isang mananampalataya. Before we dig in, may isang picture dito. Let me ask you, ano po ang purpose nitong bagay na ito? O ano lang muna ito? Ano muna ito? May idea ba kayo kung anong klaseng kotse ito? Bugatti. Sino sabi Bugatti? Tama. Kasi yung uso ngayon, ano? Bugatti. Yung nga lang, Bugatti. So mga kapatid, nakita natin may Bugatti. Ano naman ang purpose? Sabi kanina, transportation. Yun yung basic understanding natin, di ba? Pag-transportation ba talaga to? Siguro sa driver, tsaka sa kanyang ano. So ibahin natin. May another picture. Pina-excite ko lang kayo. Transportation talaga. Tama? That's the purpose. Now, the third question is, paano naman to nag-work? Siguro sa maraming nag-drive dito, motor, kotse, four wheels. Paano naman nag-work ito? Siyempre, susi ka, i-drive mo ito. And ano man nangyari pag nag-drive ka? Siyempre, makaka-transport ka na, makakapunta ka na kung saan. And how will part of this work? May marunong mag-drive? Marunong? Ngayon, pag pumunta ako dito, naiintindihan niyo ba sa loob? Pag binuksan na yan, naiintindihan ba ng lahat ng nagda-drive? Kasi hindi po lahat ng nagda-drive marunong sa ganyang part. Tama? Hindi po lahat. Meron na pong makilala, pumuti na yung buhok, ay naubos na yung buhok niya. Sabi niya, wala pa rin akong maintindihan sa pagpapagawa. Ano ba yung sasakyan niya nun? Revo. Sabi niya, kahit anong subo ko, wala talaga akong magawa eh. Talaga dinadala ko sa paggawa. Meron naman pong mga tao, parang dati yung pinagdadrive ko yung pastor ko, rev ako ng rev, taas na ng ang term ata, tatasan sa linya doon. Eh nakaganyan sa Antipolo mga kapatid, bata tamaan ko na ata yung likod ko. Sabi, apakan mo! Yun pala may parang lumuwag. So pag hinto namin sa tropical, may in-adjust lang siya para pag-apa ko kakapit agadaan lang. Kasi sa Antipolo parang ganyan yung daanan. Hindi sa Bacolod, puro ganyan. DSB ka lang magkakaroon ng ganun na daanan. So, hindi lahat alam yung loob. Tama? Kaya niyo bang magpalit ng gulong?
Marunong dapat, tulong na lang yan. Di ba? So mga kapatid, unang tanong na na-define natin, may basic understanding tayo, transportation ito, kotse ito. Pero nung pinasok na natin sa tanong na ano yung pinaka-function dun sa loob? Alam nyo ba yung mga rotary something, yung sa bahay daw nakaalam ng mga parts nito no? Kasi sa motor lang ako FI, mga injection, filters, anong nangyayari kung mga ito, may mga fuse na natanggal o nabarahan. There was a time, merong isa sabi niya, nagpagawa ako pero sira, hindi gumagana yung aircon. Walang hangin. Pag bukas dun sa air filter, may plastic pa yung air filter, kaya hindi papasok yung hangin. So hindi talaga nila naiintindihan yung function ng bawat parts. As a Christian, of course, ito pong tinatawag nating repentance ay meron din pong function sa buhay ng isang mananampalataya. At hindi po yan basta repentance. Ay, basta nag-repent na ako, all goods. Next topic na po ako, hindi na po ako belong dyan sa part na yan. Di ba po? Hindi po dapat gano'n ang mindset. Actually, meron instance sa aming isipan na pagka po kayo ay may maririnig at parang napakinggan nyo naman na get everything na pwede nyo pa rin ma-absorb. I-add nyo doon sa meron kayo. Lalo na po pagdating sa ating natawag na Christian life. And alam niyo po, itong pong word na repentance, when I check sa Hebrew term, ang kanyang word na nakalagay sa kanya ay shuv or kaya shuv. At ang ganda ng meaning niya is to restore. Maling ibalik, repentance. And when we go to the Greek language or vocabs, ito po yung binabanggit ko kanila na misto, metamelomai, metanoeo, and metanoia. These are the terms na very crucial. Kaso ang gagawin ko sa Greek terms. Yung meaning po yung titignan natin. The first one is metamelomai, a change of mind. Hindi po yan yung repentance na tinatawag natin na true repentance. Okay? Sa lahat po na yung sabi, Pastor, nag-repent na ako pero pag uwi, nagkakasala. Hindi po yan yung sinasabi na true repentance na metanoia. Ito lang ay maaaring melomai o kaya metanoeo. The second one is metanoeo, a change of mind and action. But there's no conversion. Walang nangyayari sa kanya na dapat bang gawin ko to o kaya naman na-change lang na ito lang dapat gawin ko pero hindi para sa Panginoon. Okay? So those are the three terms na makikita natin sa Greek term or sa Greek Bible. But of course, we're going to expound those terms by application dito sa Luke chapter 15 verses 11 to 32. If you have your Bible with you, please open either e-Bible yan or physical Bible. It's okay. Luke chapter 15 verses 11 to 32. Ito po, ang kwento po na ito ay patungkol sa the prodigal son. So hindi ko nilagay yung buong verse dyan para mag-open din po tayo ng ating mga Bible. Luke 15, 11 to 32, we're just going to skip some verses, but in verse 11, and he said, there was a man who had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days, it is also a very crucial words or phrases dito. The younger son gathered all he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. Verse 14, and when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. Verse 17, but when he came to himself, nag-isip na, ano kaya to? Metamelomai, metanoeo, or metanoia. Nag-isip na magkakaroon na rin ng shifting. Father's hired servants have more enough bread, but I perish here with hunger. I will rise. There's an action. Parang yung kanina, no? May change ng mind. That is the first one. Yung pangalawa, may change of mind and action. And yung isa yung repentance. Tignan natin kung meron din siya ito, no? I will arise and go to my father and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Now, it is also crucial. Bakit I have sinned against heaven? Sinasabi ba to ng mga ordinaryong nagkasala sa kanilang parents? Sabihin na naman ng mga anak pag nagkasala sila, Ma, pa, sorry. Diba? Hindi naman natin sinasabi usually na, I have sinned against heaven. So mga kapatid, in this part, makikita natin yung transition. And of course, the story, alam na natin yung
the prodigal son. Tama? Mahirap pag hindi. The prodigal son. May dalawang magkapatid dito, the younger, the elder, and then sabi ng isa, I will get my shares. Sa ibang translation, ang ganda ng term I will get the real estate shares. So mayaman. Mayaman ito mga kapatid. And binanggit ako rito na not in many ways. Ito po yung talagang matindi yung ginawa ng batang ito, no? And of course, makita natin sa story, the character of the father. Of course, the elder, minsan siguro na-skip natin yung elder, no? And the younger. Yan po tayo, set up natin sa church. Diba? May younger sa pananampalataya, may elder. Pero na-notice nyo rin ba yung elder kung ano yung naging response niya dun sa action nung nawala ng kapatid? Minsan po, baka tayo yung elder, no? Di ba yan? Balik-balik pasaway naman, tapos siya pwede naman ni pastor. So, kanya yung favor. Mali po yung understanding na gano'n eh. Ang sabi sa kanya ng tatay sa mga dulot part, sabi niya, di ba dapat mag-rejoice ka din na bumalik yan? Tama? So mga kapatid, that's another story na gusto ko lang kung medyo bigyan ng puntos. And let's go back sa ating main characters. Of course, the father and the younger son. We all know the character of the father who is a loving father. Of course, it portrays God. Parable with heavenly meaning. Yung father na pinapakita niya yung character ng Panginoon dito sa parable na ito. And in Luke chapter 15 verse 12, nakikita natin dito, sabi dito, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. So tignan po natin mga kapatid, no? In this part, binanggit po dyan yung younger. So, in the ancient times, or even sa panahon natin ngayon, yung younger means 13 years old to 19 years old. Sino dito ang 13 years old to 19 years old? 13 years old. Let me remind you, yung iba young at heart. Mga kapatid, mga young people, ito yung mga crucial stage na kailangan natin ng guidance, na hindi dapat tayo makulat dito sa younger man na ito. Ito yung time na stable yung ating isip. Ang isip ko medyo napaaga eh. Mga 23 ako parang nag-focus, seryoso. I'm not sure sa iba. Pero ito yung mga times na ang ating heart ay mapusok, ay siya na ata, ay siya na ulit next year, ay siya naman sa susunod na taon. O kaya na ito yung kursong kukunin ko, ay gusto ko muna mag-church, ay yung iba ay ayoko muna mag-church. Ito yung mga crucial times na dapat nagiging careful tayo. Even sa mga nasa likod. I'm looking at you also ha, mga mayak people tayo sa likod eh. And sabi nga dito, the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. To make it short, tatay, kukunin ko na yung parte ko. Sa panahon natin, we can say that it is pwede itong mangyari. Kukunin ko na yung shares. Tama? Pero nung time na yun, hindi po. If you are going to check the culture and their custom, makukuha mo lang ang yaman mo pagpatay ng tatay mo. So, very grabe yung influence yung generation na ito. Wala siyang respeto sa tatay niya. And mga kapatid, we're going to look at this young man kung ano ang impact sa atin o kaya naman kung ano ba tayo, kung ano ba yung reflections na makikita natin sa young man na ito. At kung ano yung mga ginawa niya na pwede ginagawa natin sa Panginoon. That's why we need to repent. So first of all, kung sinabi niya, Father, give me. And also, some of the scholars ay ginagawang big F para emphasize na Diyos Ama. Diba, small letter F lang naman. But again, sabi niya, Father, give me the share of property. Means, Father, I want to kill you. Parang wala ka na sa akin. I do not respect you whether you are still living, buhay ka pa o patay ka na. Just give me the money. Para bang ang dating sa tatay, buhay pa ako, pinapatay na ako ng anak ko. That's what's happening sa time na ito. And alam niyo po ba sa panahon ngayon, there are some religions or thinkings, may mga tinatawag tayong mga liberal thinkers, na ang kanilang pagtingin sa Panginoon is not existing anymore. Ginawa niya ang mundo, and then boom, bye-bye. Tapos na, wala nang relasyon, wala nang connection. Kaya nyo na yan, sarili nyo na yan. Meron naman pong iba, ang kanilang paniniwala sa Diyos ay hindi talaga nag-i-exist. They need evidence. Kaya nga po napakahalaga ng history pagdating sa evidence para ma-prove natin na ang Panginoon ay nag-i-exist.
Hindi lamang po material but spiritual, personal po natin. An encounter. Sabi pa rin po, no? Nung sinabi niyang, Father, give me the share of property that is coming to me. I want everything. And looking forward, sabi niya, not many days the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. But before that, let us look at this verse. Ito po yung ginagawa natin sa Panginoon every time na tayo po ay nagkasala o yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sabi niya dito, Romans 1:26, because of this, God gave them over to shameful lusts. Ito po ang sitwasyon ng mundo ngayon. That's why we need to repent. And if you are one of this, yung binabasa natin kanina sa Galatians 5, yung adultery, lust, envy, you are guilty. You need to repent. Sabi niya dito ng Panginoon, itong mga taong titigas ng ulo. That's why, because of this, God gave them over to shameful lust. Now, open your ears. Listen carefully. Shameful lust, even their women exchange natural sexual relations for unnatural ones. In the same way, the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men, women to women. Kaya kung ikaw ay babae, establish na natin ito ngayon. Ikaw ay babae. Huwag ka na makonfuse. Alam nyo, problema na yan noon pa. Hindi na nga. More than 2,000 years ago na sulat. Kung ikaw ay lalaki, ikaw ay lalaki. Pag sinasabi nyo na, so parang iba talaga yung nararamdaman ko sa same ko na gender. Isip mo lang yun. Kasi yun yung gusto ni Satan sa atin. At kung ikaw ay nakipakinig ngayon, tapos yan ang naiisip mo, alam niyo kung bakit pinapaisip sa inyo ni Satan yan? Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw niya mag-worship kayo sa Panginoon. Gusto niyang ilabas kayo. And sabi nga dito sa Luke 15, no? Whenever we want to do something bad, ito yung ginagawa natin. Not many days, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country. Ito po yung ginagawa natin pag ayaw nilang makita yung kasalanan natin. Tama? Tama? Pagka gusto natin magkasala, ayaw ko mahuli ako ni pastor. Ayaw ko mahuli ako ni mama at ni papa. Kaya doon ako sa dilim. Sa Luzon, may lugar diliman. Yun yung puntahan daw nila. Doon tayo sa diliman. Diba yung merong may kumuputi-puti para hindi tayo mahuli. Mga kapatid, I am telling you, based on my experience, walang lusot ang kasalanan. Makikita at makikita yun. The sin ay talaga, ang kasalanan ay lalabas at lalabas. If you do not repent of your sins, respectable sins na meron tayo, ilalabas at ilalabas po ito ng Panginoon. At marirealize po natin ito. Well, the good thing is ngayon pa lang marirealize natin ito habang tayo po ay nasa church pa. Hindi dun sa painful way na nagsasuffer na tayo sa sakit, sa consequences ng ating actions na kagaya na nangyari dito. Mga kapatid, again in Romans 1:26, it is the gravity of humanity's sin. This is just part of it. Hindi po ito yung summary. Ito po ay part lang ng kasalanan. That's why the Lord is calling us to repent. And sabi pa, again, Luke 15:13, not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey to a far country. And there he squandered his property in reckless living. Mga kapatid, most of the time, whenever we look at this parable, nakikita natin yung first, second, and third. Yung action, yung conversation with the father, yung nangyari sa bata, at yung kanyang response, pagbalik niya, at yung pagtanggap sa kanya ng tatay. But kung i-scrutinize natin mabuti yung actions nitong young na to, referring to repentance, dito natin makikita yung true repentance dito. Nung sinasabi niya dito, before tayo pumunta doon sa tinatawag na repentance, there are times ng ating buhay, of course, we go away. Ito yung term na ginagamitan natin ng backsliding. Ayoko mo nang maten sa naririnig ko ng members to. Tanggalin nyo na yung quotation na hahanapin ko yung sarili ko. Outside the church, hahanapin mo yung sarili mo. At sino kasama mo maghahanap? Yung maliligaw din. Mga kapatid, if you want na hanapin yung inyong sarili, mag-stick kayo lalo sa church. Kasi every Sunday naririnig mo yung word of God. Sa labas
labas, hindi nyo na yung maririnig. Ang maririnig lang natin dito yung comfort kagaya na nangyari dito sa young man na to. Ang sabi dito, no, 15, and took a journey to far country, and there he squandered his property, reckless living. What will happen to you if you go outside dun sa vicinity or dun sa cover ng Panginoon? Reckless living. Akala natin masaya, but at the end of the day, it's not really satisfying. Kanina, gumising tayo ng maaga, ano ba yan? Ang layo-layo pa tayo sa loob pa tayo simba. But at the end of the day, hindi yan sayang. Kasi may narinig tayo na salita ng Panginoon. We are inviting some of our friends, mga naghahanap ng church. Sabi nila, of course, pag nag-invite tayo, matik ang sa kanilang responses, ang layo pa, no? May friends kami pumupunta rito, ang layo daw. Kaya minsan, kasi taga-kabangkalan pa sila. So, doon sila sa medyo mas malaki. Pero doon sa iba sinasabi ko, hindi na layo-layo ng langit. Ano pupuntahan niyo? Yung church pala na yung pupuntahan. Tama? Tumapati yung church at dyan na available. Victorious, hindi ka nagbababiyahe pa ng basang kailangan. Nandiyan lang Villamonte. Tapit na lang, konting lakad na lang. Nung araw man, layo na nila lakad, nakakatay lang. Medyo masela na lang tayo ngayon. So mga kapatid, no, reckless living. Whenever we want to go away from God, this is what's going to happen. We will live a reckless life. Yung decisions natin ay hindi nagiging appropriate, hindi nagiging in line sa kalooban ng Panginoon. Nung siya ay lumabas sa poder ng tatay niya, maganda yung buhay niya eh. Na-realize niya rin eh. Teka, nung nandun ako, okay ako ah. Pinagpapala ako. Yung mga yaya doon, masarap pa yung kinakain sa akin ngayon. Bakit? Nagkaroon ng shift. Nagkaroon siya ng sarili niyang decision na, okay, kaya ko na to. Mga younger generations, baka yan yung ating iniisip, kaya ko na to. Hindi alam ni mama, hindi alam ni papa, they are old-fashioned. Yung pastor namin, noong 1980s pa, 1990s pa yan. 2000 na ngayon. Hindi na sila updated, outdated na sila. Pero mga kapatid, when we speak the Word of God, it is always updated. It will always impact us. Tatamaan at tatamayan sa atin. Hindi po yung tama na masakit ha. Yung tama na talagang na-absorb natin. At kung ikaw ay matagpuhing Kristyano, tanggalin nyo na rin po yan. Yung kung halimbawa narinig niyo yung Word of God at tinatawag kayo ng salita ng Panginoon na parang ako yun na, parang every Sunday ako yun. Be grateful kasi nagiging effective yung salita ng Panginoon sa atin. Hindi po namin intention yan, baka nga kayo lang nakakaisip na kami ay galit. Diba? Baka kayo lang nag-isip na, kilala ko ni Pastor ha. Ako lagi, every Sunday isang buwan na. Si Jayo, sinanay ko 3 buwan eh. Kaya kalyado na yung puso. Asa na yun? Kalyado na yun. Kapagalitan mo, kalyado na yun. Mga kapatid, this is the Word of God. And whenever na tayo po ay nandun sa cover, sa vicinity ng Panginoon, nandun po yung grace ng Panginoon. Sabi nga po ng mga scholars, God, ni James Bassett and Barron, God, when His service no longer appears a perfect freedom and man promises himself something far better, allows him to make the trial, and he shall discover, if need be, by Sabbath school, that to depart from him is not to throw off the yoke, but to exchange a light yoke for a heavy one, and one gracious master for 1,000 emperors, tyrants, and lords. Titignan po natin yung first part, sinasabi po yan, this is sometimes our response, pagka parang everything seems fine. Okay ako sa work, okay ako sa relationship, nagiging stagnant, o kaya naman nagiging complacent tayo masyado na, masaya kami, okay ang buhay ko, hindi ako magkakasala. Nagiging ating decision ay, okay Lord, dyan ka muna. I will study first. This is to glorify you. Without God, Pastor, I'm busy sa work. I will put this first, magtatights naman ako. Tapos dun sa work mo, sino nag-remind sa'yo to go back to church and to continue your commitment. Mga kapatid, what I'm saying is whenever tayo po ay lumalayo sa Panginoon, nasira po ang ating buhay. Reckless living, kaya na nangyari sa younger man na ito. And sabi pa dito in Luke chapter 15 verse 18, here comes the repentance. Mga kapatid, the gravity of sin is very intense that we need repentance. Kailangan po natin humingi ng kapatawaran sa Panginoon at magkaroon ng change, not just of mind but of life. Pabuhay natin ang ating buhay. Sabi niya dito, I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against
heaven and before you. Have you noticed, whenever you accept that you are a sinner, hindi mo sasabihin, Lord, I'm sorry kasi siya. Kung titignan niyo po dito, first person, I have sinned. Pag tayo po magre-repent sa ating kasalanan, it is to humble us. Sa pag tayo po ay nagkakasala, it is always I. Kaya sabi niya, I will rise. This will be my action. Hindi yung, pastor, ipag-pray niyo naman po ako ha. Kasi, bakit daw yung pastor na ipag-pray? Kasi mas malakas daw kami kay Lord. Wow! Mga kapatid, pwede ko sabihin, oo, pero ano yung nangyari sa'yo? Parehas naman tayo mananampalataya. Then, today, pagbaba ko dito, parehas tayo mananampalataya. Paglabas, susubukin din po ako. Kaya mga kapatid, no, sabi niya, I will arise and go to my father. Ano pa ulit? And I will. Kasi, nagtitake siya ng accountability. Kagaya ni David nung siya ay nagkasala sa Panginoon, this intro to upang next week. Anong title ni King David? A man after God's own heart. Pastor, makasalanan yan. Adulterous. Murderer. Idolatry pa yun, yung adultery. Pero a man after God's own heart. Bakit? Because David take the claim. Sabi niya, Lord, I have sinned. Ako yun. Wala akong sisisihin iba. Hindi kita sisisihin. It is my action. That is repentance. Sabi niya pa dito, I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Hindi niya sinabi na, Father, ikaw naman kasi hindi mo ko pinigilan eh. Diba? It is our personal action whenever na tayo po ay nagpo-commit ng sin. Verse 19, I am no longer worthy to be called your son. That's humility. Whenever tayo po ay magre-repent sa Panginoon, if you already repented, ito po dapat yung nangyari sa atin. And if you didn't, o kaya hindi pa tayo umaabot dun sa time na tayo nagre-repent sa Panginoon, it is the best time. Probably accident na lang na napunta ka dito, pero narinig mo yung mensahe. It is the best time to repent. Take responsibility of your actions. Sabi niya dito, I am no longer worthy. It is our situation before God, right? Hindi tayo worthy humarap sa Panginoon. Without the grace of God, I am not worthy to preach the gospel. But salamat sa grace ng Panginoon, nakakatayo ako. Makasalanan po ako. But when I repented, I accepted the grace na pinagkaloob ng Panginoon. Salamat kasi nagagamit niya pala. Nagkaroon ng direksyon ng buhay ko. See, imagine mo ano, hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung kukunin ko, may gusto kong kunin, o kaya naman iba bang kinukuha ko, iba-iba iniisip ko, I am the black sheep of the family, ayaw sa akin ng mga kamag-anak ko, ng kapatid ko, pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Nung nakakilala ko sa Kanya, nagkaroon ng direction. Hindi pala wasted time yung pag-i-stay ko sa church. Hindi pala wasted time yung nagpupunas ako ng upuan, nagsasalansan ako ng upuan, yung nagsusundo ako ng bata, a-attend ako parang empty ako. Hindi pala wasted yun. Hindi pala wasted yung times na nakikita ko yung problema sa church kasi magagamit ko pala yun because I stay dun sa will ng Panginoon. At mga kapatid, no, sabi niya, I'm not worthy to be called your son. Is it true? In Christian life, in our relationship with God, is it true? Ngayon ngayon, mga kapatid, tinanggal na ho yan ng Panginoon. Sinasabi mo, Pastor, makasalanan akong tao. Pastor, adik ako. Pastor, bastos akong tao. Pastor, bastos ako sa asawa ko. Pastor, iba-iba yung ginagawa ko. Iniinom ako, nagsisigarilyo ako kung ano nang ginagawa ko. Kasama ako dyan, I am not worthy to be called your son. Sabi ng Panginoon, binigyan niya tayo ng karapatan bilang maging anak niya. Amen? Sabi ng Panginoon, binigyan niya tayo ng authority, ng kapangyarihan bilang maging anak niya. Kaya nga sabi niya sa Matthew, no? Matthew 28, and lo, I will come with you kung saan ka pumunta. Merong isang pastor sabi niya, palitan niyo yung lo, palitan niyo ng pangalan niyo. And Eman, will always be with you. Toto, Tata, sino man yung may palayo na ganyan, I will always be with you. Kasi sabi ng Panginoon, I died sa cross para sa iyo. So kung sinasabi mo, I am not worthy, hindi na po yan totoo. Ang sabi ng Panginoon, I already made you worthy. Luke 15:20. And he arose and came to his father. But while he was still a long way of his father,
his father saw him and felt compassion and ran and embraced him and kissed him. Kung titignan din po natin yung verse 20, and the son said to Father, I have sinned against heaven and before you, I am no longer worthy to be called your son. Kung titignan po natin yung verse 20, ito po yung kanyang rehearsal. Sabi niya, I will rise again, sabihin ko sa aking tatay in verse 18, I will go to my father, I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. Ito yung nire-rehearse niya na ano kaya sasabihin sa akin ng tatay ko. Siguro pagpunta ko doon, magagalit siya sa akin. Pero hindi, try ko lang ito yung aking pinompose na sasabihin sa kanya. Kasi bakit, alam niyo po kung bakit nagkaroon siya ng tinatawag nating repentance, metanoia. A change of mind, a change of action towards God. Yung kanyang change of mind, yung kanyang change of action is toward the Father. If you truly repented of your sins, you will not do that sin habitually. Pastor, nag-repent naman na ako dito, hindi ko pa rin mapagtagumpayan kung kasalanan na ito. Paano bang gagawin ko? Sabi nga nila, sabi sa Sunday school, run. Huwag ka nang mag-walk away, run na agad. Takbohin mo na yung kasalanan. Bakit? Pag if you walk away, baka tumingin ka pa. If you are thinking of clicking or browsing or doing something, go to your friends, mag-drive ka, magkape ka sa labas, pray, message ka sa pastor mo if you need prayers, do that. Sabi niya ng Panginoon, if you really want to repent of your sins, you will not repeatedly doing your sins. Hindi na po natin ulit-ulit yung kasalanan niya. Sinirepent na natin eh. Dapat po ang ating amat-amat na tinatanggal sa ating mga kasalanan is kumbaga, hindi yung dati, ang struggle ko magmura, hanggang ngayon nagmumura pa din. Dapat dati matanggal na yung mura, matatanggal ko na yung bad temper ko, matatanggal ko na yung lagi akong late, matatanggal ko na yung pagiging tamad ko. Unti-unti hindi yung lagi kang buong tamad ka na lang buong journey ng yung Christian life. Mga kapatid, those are the things, kumbaga crumbs na tinatawag nating repentance. True repentance na may nawawalang kasalanan. So, sabi pa rito, no? Luke 15:21, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called to be your son. If you're going to look at your Bible, sabi dito, verse 22, hindi ko nilagay dyan. Look at your Bible. Verse 22. But the father said to him, tapos niya nag-rehearse, sinabi niya na sa tatay niya, and when he was walking, nakita ng tatay. Alam niyo po anong ginagawa ng tatay? Nandun pala siya sa taas, nag-aantay sa kanyang anak. Kasi alam niya siguro na hindi kakayanin ng bata. Kaya nung ilang araw lumipas, na-realize nung bata, alam niyo, tumira siya dun sa kulungan ng baboy at ang nakain niya yung pods. Alam niyo, yung pods, yung may puno kasi dito na parang parang sampalok. Tapos pag natuyo, tumitigas, pinapakain mo sa baboy, yun na rin yung kinakain niya. Hindi dayan, kinakain ng mga ancient na baboy, yung mga swine. Yun ang kanilang feed. At wala siya makain sa gutom niya yung kinakain niya after wasting every money that he had. And na-realize niya, nagkaroon ng change of mind, change of action towards the Father. Sabi niya, I will go back to my Father. Nung tumayo siya, sabi niya, pupunta ako kahit gano'ng kalayo, kakapalan ko ng mukha ko. Kahit ang iniisip niya, ay hindi na siya tatanggapin ng Panginoon o kanyang tatay. When he went there, malayo pa lang nakita siya ng tatay niya. Ano ginawa ng tatay in verse 22? But the father, verse 22, but the father said to his servants, bring quickly the best robe and put it on him. And put a ring on his hand and shoes on his feet. Of course, niyakap siya ng tatay. Parang minsan, no, akala natin, Lord, galit kayo sa akin, hindi ako makalapit. But God is always waiting for us to repent, magsisi sa ating kasalanan. God is always open arms na tayo tatanggapin. At nung sinabi ng bata na hindi na po ako worthy, verse 22, sabi niya, I will give you again authority. Sabi niya sa servants, bigyan niyo to ng robe. Meron pa pong kahulugan ang robe at ang ring. Hindi na po nalilig isa. But to make it short, ito pong robe at ring nagre-represent ng new identity. Ito po yung binigay sa atin ng Panginoon nung tayo po tumanggap sa Kanya.
when we repented of our sins, sabi ng Panginoon, you are not no longer a loser. Hindi ka na yung taong makasalanan. I will accept you in heaven. If you truly repent sa iyong kasalanan. Let me end with this. Sabi ni J.C. Ryle, it's quite long. True repentance is no light matter. Hindi po natin dapat yung easy-peasy na lang mag-repent. It is a thorough change. Itong mabusisi ito. We are always searching our life. Am I glorifying God? A change of heart about sin, a change showing itself in godly sorrow and humiliation, in heartfelt confession before the throne of grace, and a complete breaking off, sinfulness, sinful habits. Sabi pa dito, and an abiding hatred of all sin. Such repentance is the inseparable companion of saving faith in Christ. And lastly, mga kapatid, there was a word na ginamit dito about the true repentance. And sabi ng Panginoon dito, when He accepted it with compassion, it is with love. Hindi ito yung awa lang na, it is always with love. Now, come to think of it. Sa lahat ng nagawa nating kasalanan, nandiyan ang Panginoon para tanggapin tayo. Deserve ba ni Lord na maglingkod pa tayo sa Kanya? Deserve ba ni Lord na dapat pa tayong magpatuloy na mag-worship sa Kanya? Sa kabila ng binigay niya sa atin. Mga kapatid, to answer that, yes. Deserve ng Panginoon na paglingkuran siya sa lahat ng grace na pinagkaloob niya. God's action always manifested in chapter 15 verse 22 to 24. Sabi dito, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. If you are going to accept Jesus Christ right now, sabi ng salita ng Panginoon, the heaven is rejoicing. Kung hindi pa tinatanggap ang Panginoon, bukas po ang church para ipanalangin din. Sabi pa rito, and we will always see God, always ready and open arms to receive us in our works. God will not judge us of our worst mistake, but always will show compassion and love. Tayo po'y manalangin. Ginoo, salamat po sa inyong mensahe na pinagkaloob sa amin sa umaga. Thank you, Lord, for reminding us that repentance should not be treated lightly. And that true repentance ay kailangan gawin ng isang tunay na mananampalataya. Thank you, Lord, for reminding us of the essence ng bagay na ito. And also for showing us kung ano ba, Panginoon, yung mga mistakes na nagawa natin or wrong understanding about Christianity. We are asking you, Lord, to humble us. Tanggalin niyo, Panginoon, yung mapagmalaki na puso at isip. At hayaan niyo kami, Lord, na lumapit at maintindihan, Panginoon, ang inyong grace. And kung ikaw, kapatid, ay may tine-treasure ng kasalanan that you want to confess before the Lord, gusto mong mapagtagumpayan ang kasalanan, sabi mo, Lord, ayoko na pong ulit-ulitin ang kasalanan na ito na hindi Lord. You can always pray to God. And right now, pwede mo nang gawin ito. Kung ikaw ay mananampalataya na may struggle sa kasalanan, God is always open arms at tagapin ang iyong call. Pero kung ikaw ay walang ideya patungkol sa repentance na ito, at ano ba ang kahulugan ng grace o ng may Kristo sa buhay, maybe hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon. And if you want to accept Jesus Christ, you want to have Him in your life, you want to overcome your struggles, your addictions, your sins, and you want to surrender your life to God, all you need to do is to accept Jesus Christ in your life.
Hindi ito magical na gagawin. Ito ay repentance o pagbabago ng isip ng iyong puso na kung ano ang magiging goal mo sa buhay ni Lord. The Lord is always waiting for you to ask for forgiveness and to accept Him as your one and only Savior. Kung ito ay tinatanggap mo, gusto mong gawin, o ang Panginoon ay tinatanggap mo sa iyo, the heavens is always rejoicing for us. Panginoon, dalangin ko po sa lahat ng nadalangin sa nais magkaroon ng relationship sa iyo. Continue to bless them, provide all the needs na madala sila sa inyong gawain at magpatuloy. Sa mga kapatiran, Panginoon, na meron na struggle sa kasalanan, hindi man ito yung iniisip ng iba, sexual desire, ano man, but everything na hindi nakaka-glorify sa inyo, Lord, help us, Lord, na ma-overcome po. Salamat sa parapura na inyong binigay upang maging paalala sa amin sa story na merong isang ama na handang magpatawad sa isang anak na nagkamali. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Diyos sa Kristo Jesus. Amen. Tayo po ito may Give us first some time. Sa sinamahan, let's worship the Lord sa kabaysapan na kinapulo. Let's worship Tatay and JJ. You may now sit down. First Corinthians chapter 11 verse 23. For I received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is broken for you.
Do this in remembrance of me. The same way also he took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. But whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself, and then so eat of the bread and drink of the cup. Ngayon po ay celebrate po natin ang Lord's Supper. And in this church, we are practicing every first Sunday ay mag-Lord's Supper. And every believer, sila ay nabautismuhan, ay welcome to partake the Lord's Supper. And just a short exhortation po sa 1 Corinthians. Ilang beses po inulit dito yung word na in remembrance of me. To those who are attending church, sa lahat po ng mananampalataya, it is a very big announcement for us or reminder that we should not skip Lord's Supper for any reason. Kailangan po mag-Lord's Supper tayo. Gawin po natin lahat ng paraan. Kasi po ito ay inutos ng Panginoon in remembrance of me. At isa lang sinabi once in remembrance of me. Kaso po pinaulit-ulit. Bakit? Ito na lang po yung dalawa ang mahalaga na pinagawa sa ating ordinance ng Panginoon. The first one is baptism, and the second one is the Lord's Supper. And if you want to partake the Lord's Supper, of course, gusto po namin na makasama kayo bilang pamilya po. We are encouraging you. If you are not yet baptized, please pray for it. At makipag-usap po kayo sa amin to help you ma-explain ano ba ang baptism. Hindi po yung immediately babaptize you. At least mabigyan po namin kayo ng proper explanation about baptism. And then we can partake the Lord's Supper. And also, there's a reminder here, whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and the blood of the Lord. Guilty. So again, we have sinned against God. But still, the Lord is very compassionate. Sabi ng Panginoon, let a man examine himself. Search mo yung sarili, then prepare for the Lord's Supper, and then partake it. Because He Himself reminded us that do not skip the Lord's Supper. It was mentioned in the Gospel kung sila po ay kasama ng Panginoon. And Paul is reminding us through 1 Corinthians and through this church to keep the Lord's Supper. Hilingin po natin si Brother Noli to pray for the elders. Yes, kami alay na lang sa salamat ito sa sinulito naman sa tuman sa mga masuko para sa pagmilit sa mga pinapay hindi ko tayo na ipatay hindi sa hindi pagkalimbawa sa iyang lawas sa tukok ng isip sa trabaho sa tayo dapat anggit natin siya kung hindi natin magkatan sa tukok sa kung kabulit ang tayo na ang atong kabulit magpadayo sa pag-simba sa iya sa pag-simba siya ang atong pag-simba siya sa tukok
word to you that the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same way also he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Let us pray. Our dear Father in heaven, salamat kay Kristo Jesus na pinako sa krus at kayo pa ay pinigay sa kanya dito upang tutusin kami sa aming mga kasalanan. Continue to remind us, O Lord, ng aming buhay na galing ni Kristo Jesus. Na nawa, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, ito po ay makapagpuri sa kanyang pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Diyos Kristo Jesus. Amen. Bugtaw pa. Sige po, para po sa ating short announcement, i-announce it po talaga namin. Kami po ay nagpapasalamat sa HGCC Talo. By the way, sa presensya po ng HGCC Victorias, and Villamonte. And para po sa mga taga-Talo, kami po ay gusto namin publicly pasalamat sa pagtutulong-tulong po. Kasi po mga kapatid, share ko na lang din po sa iba. Nasiraan po kami ng TV, 3 months ago na ata, no? Yung pa-service na kami, biglang nag-deal. Kaya we pray, sabi ko, if we are going to ask this sa fund natin, wala tayong accountability. So what we did is, nag-amagal kami and nagpapasalamat kami kasi may mga members na naging parte po, mabili po itong TV. We are saving money sa church. Ayaw namin na, we're praying na sana, huwag na naman yung mga interest, installment na may interest hanggang maaari, kung kaya. And salamat sa Ginoo sa pinagkaloob na ito. Magagamit na ito next week siguro. May mga fellowship po kasi kami pag-afternoon, ginagamit namin din sa YouTube for watching Christian movies. And of course, gusto ko po, generally po, I take yung chance na mai-announce. Nandito ba si Joy ng Victorias? Tagal ko lang hinahanap si Joy sa chat. Okay, kaya ako po hinahanap siya kasi nandiyan naman si Jolene sa isa. Nakaroon ko lang pag-meeting ng mga officers and pastors na magkaroon ng planning about sa youth fellowship. Lord willing, mag-start na sa retreat sa December and mag-progress ko sa camp. So, kailangan
kailangan natin ng key person sa bawat churches para po ma-organize. Sila po yung nakakaalam ng situation ng mga young people. And young people na nandito, ibig sabihin dito ka married, ayan, ikaw ay single, young people ka pa din, kahit young ko pa. Nailap. Young people, makasama ko pa sa ating business. Even though younger sa inyo ang mga leaders, may part pa rin tayo. Ha? Ganito. Sa mga nurse natin. With supervision ng mga pastor natin sa mga churches. And alam ko meron din kong pinag-uusapan na fellowship ang mga ladies na kapag October, this October. Sa GC na lang. Yung kay sa Project Philip na lang po pastor ito lang. Mamaya kita naman sa members namin. Sige po, so yun lang po. Kasi yung iba naman na activity namin ay continuous lang sa HGCC Talok. Later on, after service, opo. Yung after nito po, after natin mag-pray, diretso tayo sa loob na ho, sa labas lang, para mag-dedicate po ng bahay. So, meron po pala yung birthday celebration ng September. Sige po. Uy! Okay, nakalagay yung ilan. Oh, belated happy birthday to brother Lagre. Yung kamay, nag-aantay pa ako eh. Hindi ako niyayaya eh. Happy birthday to Jairus. Uy, saan na birthday? Si Jairus. Ililibre ko si Jai. Ililibre mo ako sa birthday mo. Ililibre mo na ako. Meron pa? Rose na, nabayan na siya. Yun, birthday. Isa po sa mga Sunday schooler natin dito. Mga people po itong ma-attend. Doon pa sila sa may, palayan. Papasukin nyo sana. Doon pa yan, pasok. Sino pa? Hanap pa? Dito po, HCC Victorias. At saka sa Pilimonte, Galat, September. Birthday. Sumo? Ay, happy birthday ka rin. Nilalagay po namin usually yung edad. 60. Benefits. Meron na po, happy birthday po. Meron po sa September, wala na. Sige po, salamat po. Happy birthday po sa mga birthday celebrants. Di na po makakawit, alanganin na. So, umitin na lang siguro natin yung ating closing song. Ay, dito ba yung lahat? Ay, sorry. Meron po palang katayo. Hindi ka sa'yo na. Para po mag-testimony. Good morning, everyone. Yes, I have a testimony about my family in Texas. So Thursday, pagkatapos ako sa Lackawan, we enjoyed Lackawan, 4 of us. May hindi man available ang iban. Pero nag-aubo kami. So ako nagkato kami sa Lackawan kay para na makuha ang abo. And nagpa-uli kami. And then Thursday evening, nagtawagan ako ng bata. Tinapon na ako na 7-month-old si Gabriela. Tidala sa hospital kay nag-seizures, which had never happened before. Sige, dala siya dito. Pag nakita ko din sa video kung ano nag-seizures niya. Although wala sa changes ang iya nga nabong, pero ang iya kamo kag ang iya tingin nga natulog ka church. So, I'm so concerned with ano ang natabo kay Gabriela kay since birth, wala din siya sa sakit. Except for some GERD, pag ginatagaan siya sa vaccine. Then, after that, when EEG siya, sa iyang EEG, nakita ang abnormality. Wala siya sa epilepsy, pero may abnormality sa iyang utok. So, of course, that's
Our family is devastating thing. Kay first time nila natabo sa among family. Although sa kailit-lit natabo ang dako, but that was an accident. So, yung MRI sa niya, isang Friday morning, yung MRI, at 12:40 p.m. dito. So, dito sa among 1:40 a.m. Kami nag-devotional every Friday na mag-ulutod. Every Friday we have a devotional at 9 o'clock in the evening. And then we pray for her. I will also ask ang among na church in US, part of IBCC, International Victory Christian Church, to pray for her. Now, she always comes with me pagka sa church, and when she comes, they love her so much because she doesn't cry. She just very cheerful, and she will go to everyone without complaining, just, they love her so much. And then when we did an MRI, then mga 3 hours sa MRI sa iya, pagbalik nila, ang doctor naghambal na there's nothing wrong with the MRI. No epilepsy, no seizures, no mass. And so we were so glad. The miracle that God had given to our family. There are some seizures that happen, but the MRI is normal. So MRI is a very detailed test for the brain, and it's normal. Then they went home. Friday night, nagpulit sila. And of course, I said sa aming kami hindi wala nagtulog the whole night, waiting for the result of the MRI. And after that, we celebrate together. Mga 4 o'clock in the morning din. Mga 3 o'clock dito. Nagkaon ka niya duwas ang Henry Caber, cares. Tapos nagluto na kami ganyan sa among lauya, just to celebrate before we sleep. But then, yesterday, my daughter called me that she had another seizures, which happened about 6 to 7 minutes. And we don't know, but I claimed and declared that my granddaughter is healed. Might have some residuals from that, and sometimes even how true Christian you are, you have question from the Lord. Why? One of my questions was, why did it happen when I was not here? Because I've been taking care of her for 7 months. Another question is, I've been a believer, I've been serving the Lord. And why the most loved person in my life have been given this kind of incident. That's my first reaction. And the Lord has to answer that question. And I know that there are some stuff that the Lord, He allowed things to happen in our life for a purpose to glorify His name. And with that, He wanted my children to come back to Him. They had served the Lord before. They've been Sunday school teacher of the children before. And now they're not. And that I've been praying since my husband died, that the joy of my heart is to have my children serve Him. I said, Psalms 37:4, I will delight in you, Lord.
for you to give the desire of my heart. And the only desire of my heart is for my children to come back to you, to return to you and to serve you. Sometimes during our devotion, I could feel my other sisters and brothers, their children are serving the Lord, but not my children. And these things I see, is this what you allow, Lord, for them to come back to you? I will accept it. But the child is so innocent. I know that something will happen to my children, that they will think before I leave this earth, that I will see them serving God. And I ask for my family, part of God Christian Church, continue to pray for Gabriela Luz, Lopez Vito Gonzalez, that all those seizures, whatever it is. And I'm so glad, Lord, that you had a miracle that the brain is normal. So whatever it is, take it away from her, oh God. And I know, Lord, that those prayers are already answered. So thank you, God. That's why I would like to share this testimony to everyone. Nothing is impossible with God. Nothing. As long as you call Him, He will answer you. He will never depart from you. And that's things He allowed to happen in our lives for us to really dedicate our lives to Him. But as Pastor said, it needs a true repentance. A true repentance for any sin that we have committed, because we are not perfect. So Lord, I ask for forgiveness from you. If there is something in my life, God, that you are not pleased, oh God, even just in my thoughts, even just in simple words, simple action, forgive me. I don't want my granddaughter to suffer the consequences of my sin. Take it away, Lord, because I know the devil is right there. But you said, Lord, submit to God. Resist the devil, and he will flee from you. Lord, thank you. Thank you, Lord. Give me the wisdom in what to do for the next days, oh Lord. But I know, Lord, you will resolve that seizure activity, oh God, or twitching. Not a seizure anymore because it's not from the brain, but a twitching of the left arm and the left leg. To take it away in Jesus' name. You devil, you Satan, you cannot attack our family. We are united in Jesus Christ. We are the children of God, and we will continue to serve the Lord. Lord, thank you to call you again, to glorify you, to be closer to you, to have a closer relationship with you, oh God. And Lord, I want to tell the members of this church, do not leave God. Keep on. Continue whatever temptations, whatever trials and challenges in our life. We have to continue, oh God, because He is an awesome God. He is a knowing God. He is a present everywhere God. He is the most powerful God. Thank you, Lord. Thank you, God. Let this celebration of my sister's house be a celebration of victory today. It's a victory for all of us, oh Lord. Thank you, Lord. Thank you so much. We glorify you. Our hope is in you, oh Lord. Our life is in your hands, oh Lord. And thank you so much. You are an awesome God. In Jesus' name. Amen.
Salamat po sa testimony and prayer na yan. Now that we know ang situation po ng ating kapatid, of course, kailangan din po natin maging responsible na ipanalangin. Sarap po sigurong sabihin no, na nagkakaparte po tayo sa panalangin pagka sinagot po natin. But still, Panginoon po ang bibigay sa atin ng tamang kasagot. In due time. So sige po, gamitin po natin ang ating closing song and sing this with our heart. Tayo po tayo naman, makasal po ng mga Ready now, say From the fount of every blessing, fill my heart to sing thy praise. Streams of mercy, never ceasing, call for songs of loudest praise. Preach the sound of his Son, stop my praying, voice of God. Praise the mountain, praise the valley, mount the glory, living love. Here I raise on every blessing, give thy daybreak, shall I come. And I hope by thy good pleasure, safely to our right home. Preach the sound of his Son, stop my craving, voice of God. Praise the mountain, praise the wonder, mount the glory, living love. sa ating pong closing prayer, benediction, let us confess the prayer. Let us pray. Father, once again, we thank you for your word that was shared. We just pray that you would allow us to understand what true repentance is. Not repenting because we were caught in sin, kag nabulgar sa kanan. Nga mahuya kami because people know. But rather, even in the privacy of our hearts and minds, we realize that we need to set ourselves right with you. So, kabay pa, we would understand what true repentance is, O Lord. And even if we may not understand it fully today, I just ask, O Lord, that your Holy Spirit would continue to speak to us so that we would be convicted and understand what true repentance is, acknowledging you as Lord, and that wala kami sing may mahimo, O God. All we need to do is surrender to you and understand that it is by grace that we are saved through faith. Not because we did things, but because we now understand. Just like the prodigal son, when he came to his senses, nung natauhan siya, naintindihan na, that there is more blessings in you, O Lord, than running our own way. So, Father, as we pray for understanding regarding repentance, we also surrender this issue about the granddaughter that is sick. Again, we may not understand. And sometimes things do not go the way we pray for. But it does not mean that you do not answer prayer, O Lord. It just simply means you have a different plan. And so instead of asking for understanding, I pray that you give us your peace that surpasses all understanding. Now we would be still in your presence, knowing that whatever the result of the tests, whatever the results of all the medications
and things that are done to this child, it is your will that will be done because you want something to be accomplished. And so our prayer is this: may your will be accomplished in the lives of the people who are undergoing this struggle right now, so that there would be enlightenment, that everyone would be drawn closer to you. So Father, even if there is suffering, even if there are struggles in our lives, we just declare by faith, Lord, thank you, because your will be done. And whatever your will is, it is the best for everyone involved. And we surrender to that will. So Father, even if at times we feel that we are overwhelmed, and though hindi kami victorious, we know we are victorious in you. And so even if we don't feel like it, by our minds we declare, we know we are victorious in you. Why? Because you are there. And so thank you that we can declare this blessing to everyone, because this is words that have come from you. Words in your scripture that declares, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you, and be gracious to you. The Lord give you peace, now and forevermore. Amen. Amen. Salamat po. Tapos na po ang ating worship service. Nagdala na po tayo ng